Sa mga nagdaang kabanata ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang formation matapos itong atakihin ni Lu Hao. Kaya naman sa mga puntong ito ay nabahala si Lan Mi sa posibleng mangyari kaya naman kanyang sinabihan si Lu Hao na lumayo ito. Mas lalong tumindi naman ang pagwawala ng formation habang tumatagal. Samantala ang ating bida ay walang pakialam sa nangyayari bagkus ay naghanda pa ito ng kasunod niyang atake. Sinabi din niya na ang formation na ito ay talagang kawili-wili. Mas lalong nabahala naman si Meilan kaya naman kanyang sinabihan si Lan Mi na tulungan nila ang ating bida dahil hindi niya ito kakayanin na pigilan ang formation ng mag-isa lang. Agad din naman na sinang-ayunan ito ni Lan Mi. Ngunit bago pa man sila makapaghanda ay inihanda na ni Lu Hao ang kanyang bagong natutunan na pamamaraan na kung tawagin ay One Sword Strikes at 1,000 Swords. Agad din niya itong pinakawalan matapos ang kanyang paghahanda at dahil dito ay nabuo ang makapal na aura sa espada ni Lu Hao. Nang tumama ito sa formation ay tumigil ang pagwawala ng formation. Nang makita naman ito ni Lan Mi ay ikinatuwa niya ito dahil gumana nga ang ginawa ni Lu Hao. Ilang sandali pa ay nawasak na ang formation dahil sa ginawa ni Lu Hao. Halos hindi naman makapaniwala si Meilan nang makita niya ang nangyari kaya naman nagugulat niya sinabi na talagang nagawa niyang masira ang Millennium-old guarding array ng Sword Capital. Ngunit sa hindi inaasahan ay lumitaw naman ang mga hangal na matagal nang naghihintay na mabuksan ang formation na ito, natatawa ding sinabi nito na talagang nagawa ito ng isang tao. Dagdag pa niya na napakaswerte nila dahil matagal na silang nagsaliksik kung paano wawasakin ang formation. Kasabay din nito ang paglabas ng maitim na aura patungo sa ating bida. Sa bilis din nito ay hindi na nakapag-react ang tatlo. Nabahala naman ang dalawa dahil madali lang na nakuha ng patay gutom si Lu Hao. Muling nagsalita ang patay gutom na sigurado siya na ang dalawa ay mga inapo ng Sword Capital. Dagdag pa niya na ngayon na ang pinakamalakas na bata ay nasa loob na ng Bone Melting Umbrella. Sa loob ng oras na kinakailangan upang magsunog ng isang insenso, siya ay magiging isang lusak na dugo. Ang hangal na ito ay ang mercenary leader ng Loyal Bloodline, nasa ikalimang antas ng Heaven Extreme Realm. Nagulat naman ang dalawa sa sinabi ng hangal dahil kung ganon ay mamamatay ang ating bida. Sinabihan din ng hangal ang dalawa na para sa dalawa kung ayaw mong maging dugo sa loob ng susunod na oras, pagkatapos ay maging mabuti at hukayin ang kayamanang iyon. Ngunit sinabihan naman siya ni Lan Mi na tumigil na ito sa pagsasalita dahil papatayin niya ang mga ito. Kasabay din nito ang paghahanda ng dalawa. Agad naman na inutusan ng hangal ang kanyang mga alagad na atakihin ang dalawa. Subalit walang kahirap-hirap lang na nagawang papagsakin ng dalawa ang mga sumugod. Ikinagalit naman ito ng hangal na leader at kanyang sinabihan ang kanyang mga alagad na mga walang kwenta ang mga ito dahil sa dami nila ay hindi nila magawang pabagsakin ang dalawang bata. Dagdag pa niya na kung hindi nila kayang harapin ang dalawa ay isasama niya ang mga ito na mamatay. Binalaan din niya ang dalawa na sumuko na lang ang dalawa upang iwan niya ng buo ang mga bangkay nito. Ngunit mayabang namang sinabi ni Lan Mi na kung sa tingin ba ng hangal ay natatakot ang Lan Mi brother sa kamatayan. Dagdag pa niya na kung may lakas ng loob ito ay sumama ito sa laban dahil nangangati na ang kanyang espada na makatikim ng dugo. Sa sinabi ni Lan Mi ay ikinagalit ito ng leader kaya naman inutusan niya na ang kanyang mga alagad na patayin nila ang dalawa. Mabilis din namang sumugod ang mga alagad nito patungo kay Lan Mi. Ngunit agad itong hinarang ng atake ni Meilan upang hindi ito makalapit kay Lan Mi. Subalit dahil sa dami nito ay nahihirapan si Meilan na harapin ang mga ito. Nag-alala naman si Lan Mi dahil batid niyang hirap na ang kanyang kapatid. Bakas din sa mukha ni Meilan umabot na siya sa kanyang limitasyon. Samantala natuwa naman ang patay gutom sa nangyayari at kanya ding sinabi na mamatay na ang dalawa. Kasabay din nito ang kanyang malakas na atake kaya naman lumabas na naman ang maitim na aura sa hawak niyang payong. Nabahala naman si Meilan dahil alam niyang hindi niya ito kayang harapin. Ngunit bigla namang pumunta si Lan Mi sa kanyang harapan at inutusan din niya si Meilan na tumakbo na ito. Nabahala naman si Meilan sa ginagawa ng kanyang kapatid. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang lumabas ang dilaw na enerhiya sa payong sinyalas na buhay pa ang ating bida. Ikinagulat naman ito ng hangal dahil hindi niya inaasahan na mabubuhay pa si Lu Hao. Kasabay din nito ang pagkawasak ng kanyang payong.
Habang nagpapalabas ang ating bida ng matinding enerhiya ay galit na sinabi ng hangal na ang hamak na iyon na nasa yugto ng ikalawang heavenly spiral realm. Natutuwa namang sinabi ni Lan Mi na ang akala niya ay magiging lusak na dugo na si Lu Hao. Dagdag pa niya na mabuti at maayos ka lang. Nagsaad naman si Lu Hao na bago sila pumasok, napansin niya na ang mga mantsa ng dugo sa pasukan ay iba-iba ang lalim at hindi pa natuyo, na nagmumungkahi na isang malaking masaker ang naganap kamakailan. At gayon paman, ang lugar na ito ay napakalinis, tulad ng isang taong sadyang naglinis, kaya, nakabantay ako at naghanda. At sa hindi inaasahan ay mabuti na lang napakababa ng iyong mahalagang kayamanan. Nang bahagya kong igalaw ang aking kalamnan ay nasira na agad ito. Ikinagalit naman ng hangal ang pangmamaliit ni Lu Hao sa kanyang kayamanan kaya naman kanyang sinabihan si Lu Hao na hindi mo lang sinira ang aming tapat na mercenary corps, at ang mahalagang bone melting umbrella, ngunit ngayon ay nagbubuga ka ng napakayabang na kalokohan, ito ay ganap na nakakainis. Kasunod nito ay agad niyang inutusan ang kanyang mga alagad na atakihin si Lu Hao. Nabahala naman ang dalawa kaya naman binalaan nila si Lu Hao. Ngunit ang ating bida na walang pakialam ay hindi man lang nagpakita ng kaunting pangamba. Mayabang din niyang sinabi na nagiging masigla na ngayon. Habang ang mga alagad ng mercenary ay malapit na sa kanya. Nang sandaling makalapit ang mga alagad ay nagulat ang isa dahil hindi man lang tinamaan ang ating bida. Kalmadong nakatayo ang ating bida habang kanyang sinasabi sa mga alagad na ibuhos na nila ang lahat at maglagay ng higit na pagsisikap. Habang ang dalawa naman ay nagugulat sa kanilang nakikita. Nasabi pa nga ni Lan Mi sa kanyang kapatid na mukhang nag-alala na naman sila sa wala. Ilang sandali pa ay sumuko na ang mga alagad sa kanilang pag-atake dahil sumakit ang kanilang kamay na sabi pa nga ng isa na ang barrier na ito ay parang isang bakal na pader. Sinabihan naman sila ni Lu Hao na kung pagod na ba ang mga ito. Dagdag pa niya na kung alam ba ng mga hangal na ito ang ayaw niya. Nagtataka naman ang mga alagad sa sinabi ni Lu Hao. Muli namang nagsalita si Lu Hao habang kanyang itinaas ang kanyang kamay na nababalutan ng aura na ang kanyang sinasabi ay magandang bagay ang pagkakaisa, pero di ba medyo marami naman ata kayo na gustong umatake sa akin. Sa ginawa ni Lu Hao ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at nagsitulsikan ang mga alagad. Natuwa naman ang isa na sabi pa nga niya na sa wakas ay isang pagkakataon para makahinga. Sa kabilang banda naman ay napansin ni Mei Lan na gustong tumakas pa ng leader na hangal. Kaya naman agad siyang naghanda ng kanyang atake upang pigilan ito. Ninas naman ang hangal dahil nakita siya ni Mei Lan. Ngunit ang kanyang pagkainis ay napalitan ng isang masakit na pakiramdam dahil tumama na sa kanya ang atake ni Mei Lan. Habang nakahandusay ang leader ay sinabihan pa siya ni Mei Lan na aanihin mo din ang iyong itinanam. Samantala sinabi naman ni Lu Hao kay Mei Lan na parang kakaiba ito. Nagtaka naman si Mei Lan sa sinabi ni Lu Hao kaya naman kanyang sinabi na kung anong ibig sabihin ni Lu Hao. Sinabi naman ni Lu Hao habang kanyang nilapitan ang leader na nakahandusay na kung hindi ba napansin ni Mei Lan na ang Loyal Mercenary Corps ay masyadong mahina. Dagdag pa ni Lu Hao na siya ay masyadong mahina para maging isang Sky Extreme Realm na nasa ikalimang yugto. Ngunit nagulat naman si Mei Lan nang mapagtanto niya na wala si Lan Mei. Kahit si Lu Hao ay agad din itong napagtanto kaya naman kanya ding sinabi kung nasaan si Lan Mei. Nabahala naman si Mei Lan dahil hindi niya napansin na wala na si Lan Mei. Bigla namang nagsalita si Lan Mei at kanyang tinawag ang dalawa at kanya ding ipinaalam na nakita niya ang kilinsil. Binalaan naman ni Mei Lan si Lan Mei na mapanganib ito. Ngunit huli na ang lahat dahil biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinatatayuan ni Lan Mei. At dahil dito ay tumilapon si Lan Mei habang napapasigaw ito sa lakas ng impact. Agad na sinalo ni Mei Lan si Lan Mei habang si Lu Hao naman ay kanya agad na pinuntahan ang nilalang na kanyang naramdaman. Naging alerto si Lu Hao nang makarating siya sa loob ng Secret Tomb Pavilion. At naramdaman din niya na nandito lang din ang nilalang. Bigla namang may gumalaw sa kanyang likuran kaya naman agad niya itong nilingon. Ngunit kasabay naman ito ang paglabas ng nilalang na sabi pa nga niya habang natatawa na isang tanga ang ating bida kaya naman maghanda na itong mamatay. Napangiti naman si Lu Hao dahil kusa na itong lumabas kaya hindi na siya mahihirapan. Sinabihan din niya ang nilalang na mukhang hindi lang natutuwa sa pambubuli ng mga bata ang iginagalang na pinuno ng Loyal Mercenary Corps. Ngunit tinatangkilik din ang palihim na pag-ataking ito.
Ninas naman ang leader na ito na dahil napansin pala siya ni Lu Hao. Nabasag din ang hawak niyang sandata nang ginawa niya itong pangharang sa atake ni Lu Hao. Kalmado naman siyang pinagmamasdan ni Lu Hao na parang wala lang din sa kanyang ang totoong leader mercenary corps. Naglabas naman muli ng sandata ang leader at kanya din itong binalutan ng aura. Sinabihan din niya si Lu Hao na talagang hindi mo alam ang iyong lugar bata at laging umaharang at sinisira ang kanyang mga plano. Dagdag pa niya habang naghahanda ng malakas niyang atake na kung ganun ang kaso ay tatapusin niya na ito. Hindi naman nagpakita ng reaksyon ang ating bida nang makita niya ang pinakawalang atake ng leader. Nang makalapit ang atake ay agad na hinanda niya ang kanyang bagong pamamaraan. At walang kahirap-hirap niyang napawalang bisa ang ginawang atake ng leader. Ngunit bahagya naman siyang nagtaka nang may mapansin siya na kung bakit ang Spear Shadow ay mas lalong damadami habang kanya itong inaatake. Muli namang nagsalita ang leader na kung sa tingin ba daw ni Lu Hao ay hindi pa siya nakaka-encounter ng mga ganyang pakulo. Ipinaalam din niya na ang paggamit ng iyong mga clone upang harapin ang ilusyong sibat ay tiyak na kahangalan. Napaisip naman si Lu Hao na ang pag-atake ng ilusyon ng walang diskarte at pag-asa sa malupit na puwersa ay magpapatalo lamang sa iyo sa kanila. Dagdag pa ni Lu Hao na dapat ay hanapin ito pabalik sa pinanggalingan, at saka mo lang ito hiwain. Muli ding nagsalita ang leader na wala na siyang oras para makipaglaro ng matagal, kaya oras na para paalisin ka para makilala si Yama, ang hari ng impyerno. Agad na nagtungo ang maraming sibat patungo kay Lu Hao. Ngunit napangiti naman si Lu Hao nang makita niya ang totoong hangal na nagtatago sa ilusyon. Ikinagulat naman ito ng hangal nang makita niyang nakangiti ang ating bida kahit na nasa bingit ito ng kanyang kamatayan. Kaya naman imbis na siya ang matuwa ay siya pa ang nakakaramdam ng pangamba. Inihanda naman ni Lu Hao ang kanyang espada, at sinabihan niya ang hangal na leader habang kanya nang pinakawalan ng kanyang atake na tapusin na nila ito at ibuhos ang kanilang lahat ng makakaya. Sandaling tumama din ang atake ni Lu Hao ay mas lalong nagulantang ang hangal na leader na sabi pa nga niya na talagang nabasag niya ang ilusyon na sibat ng ganun-ganun lang. Hindi na din siya nakapagsalita nang makita niya ang atake ni Lu Hao na patungo na sa kanya. Kaya naman tanging sigaw na lamang ang kanyang nagawa dahil hindi niya na ito naiwasan. Nang tumama din ang atake ni Lu Hao sa kanya ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at tuluyan ng binawian ng buhay ang hangal na leader. Inilipat naman ang eksena sa dalawa na kung saan nag-aagaw buhay na si Lan Mi habang hawak siya ni Mei Lan. Tinanong din ni Lan Mi ang kanyang kapatid na kung katulad pa din ba siya ng umiiyak na bata matapos matalo, at nagtatago sa kanyang mga bisig. Naiiyak namang sinabi ni Mei Lan na ilalabas niya ito dito at maghahanap ng doktor. Ngunit muli namang nagsalita si Lan Mi na makinig sa kanya ang kanyang kapatid. Na mula pa noong sila ay maliit pa siya lagi ang pabigat sa kanya. Dagdag pa ni Lan Mi na kahit sa pagkakataong ito, ay nangyari na naman at pinaglinas pa kita ng mga kalat ko. Hindi naman nakapagsalita dito si Mei Lan sa mga sinasabi ng kanyang kapatid. Sinisi din ni Lan Mi ang kanyang sarili na pero ngayon, hindi niya akalain na ganoon siya katanga. Inilabas din niya ang kilin seal na kanyang nakuha. Nagulat naman si Mei Lan nang makita niya ito na sabi pa nga niya na hindi ba't ito ay nakuha ngayon lang. Ipinaalam naman ni Lan Mi na ang kinuha kanina ay isang peket. Dagdag pa niya na sa totoo lang palihim siyang naghanda ng isa pa, hindi kailanman naisip na ngayon ito ay talagang magagamit. Tinanong din niya ang kanyang kapatid na kung hindi ba nito naiisip na dapat siyang purihin sa kanyang nagawa. Bago tayo magsimula sa ating video ay gusto ko munang ipaalam sa inyo ang sponsor ng video na ito na walang iba kundi ang X-World, isang play-to-earn na kung saan ay pwede kang kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro sa mga paborito niyong games. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-ipon ng tinatawag na build tokens na maaring ipalit sa USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa, at nakapag-withdraw na rin ako dito at may maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Una ay itong pets na nakakapag-generate ng build tokens at libre mo lang itong makukuha upon entering the app. You can also level up the pets by pairing the same pets. Pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa para mas marami pa kayong makuhang build tokens ay pwede rin naman kayong mag-invest sa mga tinatawag na X-Sprite, mga NFT na pwede nyo ring i-trade. At naka-on sale po sila ngayon mga bida. Dahil may discount voucher kayong matatanggap. Kung mag-i-invest kayo at bukod dyan ay may bonus ring $4 sa kahit sino mang magta-top up ng $2 lamang,
Aside from that ay pwede rin naman kayong maglaro lamang ng mga paborito niyong games, gaya ng Mobile Legends at iba pa, but I recommend na dito kayo maglaro sa mga high-old build-ups para mas marami pang build tokens ang pwede niyong makuha, kaya naman kung interesado kayo ay you can also use my gift code at referral code, para may bonus na kaagad kayong matatanggap upon entering the app. For gift code at itype nyo lang po ang Mania Recap small letters lang po yan lahat wala pong dot o space. At sa referral code naman ay itype nyo lang din ang DMH2BK na puro naman big letters at walang space, limited lang po yan sa 2,000 individuals. Kaya be sure to type it quick mga kaibigan. Iiwan ko lang po dyan sa description at comment section ang code na yan, ang link para ma-download nyo na agad ang app. Maraming salamat mga bida, at magpatuloy na din tayo sa ating kabanata. Sinabihan naman siya ni Meilan na masyado ka nang mahina ngayon, kaya naman dapat itong makinig sa kanya. Ngunit muli namang nagsalita si Lan Mei na si Brother Lu Hao ay talagang makapangyarihan. Kaya naman hindi mo ito magagawa ng mag-isa, pinakiusapan din niya si Meilan na huwag nitong puwersahin ang kanyang sarili. At pagkatapos din niyang mawala, ay baka matulungan siya ni Lu Hao na umakyat sa trono. Subalit bigla namang dumating ang ating bida at sinabihan niya ito na kung kailan ba siya pumayag na tutulungan niya ito na makuha ang trono. Nakiusap naman si Lan Mei kay Lu Hao na brother, matigas siyang kumilos pero malambot ang puso niya, basta't matutulungan mo siyang kunin ang trono at ibalik ang kapayapaan sa Blue Spirit Dynasty. Sa hinaharap ay siguradong matutulungan ka din niya. Ngunit pinatigil naman siya ni Meilan sa pagsasalita dahil hindi niya ito hahayaan na mamatay. Ngunit sa puntong ito ay halos hindi na kayanin ni Lan Mei ang kanyang malubhang pinsala. Kaya naman labis na lamang ang pag-aalala ni Meilan, sinabihan din niya ito na kumapit lang ito dahil maghahanap siya ng doktor ngayon. Kaya naman agad siyang tumayo upang umalis na sa lugar, subalit pinigilan naman siya ni Lu Hao at sinabihan na huminahon lamang ito. Nagalit naman si Meilan sa ginawang pagharang ni Lu Hao kaya naman sinabihan niya ito na tumabi. Inihayag naman ni Lu Hao na ang gulugod ni Lan Mei ay nabasag, at ang kanyang mga laman loob ay nababalot ng mga bitik. At kung dadalhin mo siya ngayon, tiyak na mamamatay siya. Natigilan naman si Meilan sa mga sinabi ni Lu Hao. Agad naman na ginamit ni Lu Hao ang kanyang enerhiya upang tulungan si Lan Mei na makasurvive. Nagtaka naman si Meilan nang makita niyang lumulutang ang kanyang kapatid. Ngunit sinabihan naman siya ni Lu Hao na huwag itong mag-alala, dahil maari niya itong mailigtas. Kasabay nito ay sinugitan din ni Lu Hao ang kanyang sarili upang kumuha ng kanyang dugo. Naramdaman naman ito ni Meilan kaya naman nasabi na lang niya na ang dugo ni Lu Hao ay puno ng makapangyarihang life energy. Samantala habang nagpapatuloy si Lu Hao sa kanyang ginagawa ay naisip niya na mula pa noong nirefine niya ang 3 harmonies ng Taiyon. Na parang pati dugo niya ay may dalang life force. Na kahit siya ay hindi din makapaniwala dito. Matapos din ang kanyang pag-iisip ay agad niyang inilagay ang kanyang dugo sa bibig ni Lan Mei. Lumipas din ang ilang mga sandali matapos gamutin ni Lu Hao si Lan Mei. Ay nagising na ito at bahagya ng kumalma ang kanyang pinsala. Natuwa naman si Meilan nang makita niya ang kanyang kapatid na nagkaroon na ito ng reaksyon kaya naman kanya itong tinanong kung gising na ba ito. Sinabihan naman siya ni Lu Hao na malubhang nasugatan siya, at ang kanyang dugo ay pansamantalang nagligtas sa kanyang buhay. At kapag nagising siya, kailangan niya ng tamang pahinga. Naisip din ni Lu Hao na ang pagbibigay sa kanya ng ilan sa kanyang essence na dugo ay makakaubos sa kanya, ngunit nagtataka siya dahil wala siyang nararamdamang kawalan ng ginhawa. Tinanong din ni Lu Hao si Lan Mei na kung ano ang mga plano nito ngayon. Bahagya namang napaisip si Meilan sa tanong ni Lu Hao sa kanya. At kanya munang inilagay si Lan Mei sa sahig. At pagkatapos ay kanyang sinabi kay Lu Hao na ang Loyal Mercenary Group ay dapat may ilang mga disenyo sa Blue Spirit Dynasty, at naghihintay dito para gumawa ng isang atake. Dagdag pa niya na pagkatapos ng lahat, sa lungsod ng espada na ito, kung ano ang pinakasakop ng lahat ay ang 7 dakilang espada. Nagtaka naman ang ating bida sa 7 Great Swords na nabanggit ni Meilan. Ipinaliwanag naman ni Meilan na ang lungsod ng mga espada, isang lungsod, na itinayo at pinapanatili ng mga espada, ngunit kung tungkol sa mga espada, nakatagpo lamang ako ng mga pira-pirasong tala. Alam ko lang na sila ay mga espada na napakalakas, na ginawa ng pinakamahuhusay na panday ng lungsod, gayunpaman,
ang kanilang hitsura at tunay na lakas ay nananatiling nababalot ng misteryo. Maraming talaan na may kaugnayan sa 7 dakilang espada ang hindi kumpleto, kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang mga panganib na maaaring nakatago. Nagtaka naman si Luhaw kaya naman sinabi niya na kung wala man lang bang tsismis. Kinumpirma naman ito ni Meilan na wala, at iyon ang kakaibang bahagi, sinasabi lang na ang mga nagsasabing kukunin nila ang mga espada ay nawala lahat ng walang bakas. Napaisip naman si Luhaw na sabi pa nga niya na nagbigay ito ng kuryosidad sa kanya. Iniabot naman ni Meilan ang scroll sa kanya, na ipinagtaka naman ito ni Luhaw kaya naman tinanong niya ito na kung ano ang ginagawa nito. Sinabi naman ni Meilan na susubukan ko sana ito sa aking sarili, ngunit kasama si Lan Mei na walang malay at nangangailangan ng pangangalaga. Kaya mukhang mas angkop kang harapin ang hamon na ito. Kaya naman tinanong niya si Luhaw na kung susubukan niya ba ito. Napangiti naman si Luhaw sa tanong ni Lan Mei. At kanyang sinabi na kung bakit hindi at kanya ding kinuha ang scroll na ibinigay ni Meilan. Makalipas din ang mga sandali ay nagpatuloy na ang ating bida sa bago niyang hamon. Naisip din niya habang naglalakad na tingnan mo ang lahat ng nakakalat na labi na ito, talagang walang awa ang mga pamamaraan ng pumatay. Dagdag pa niya na walang duda kahit sa malayo, ramdam niya ang killing intent sa hangin. Ngunit napag-isip-isip din niya na mas mabuting tignan na lang niya ito. Ngunit bahagya siyang natigilan dahil nagtataka siya sa lugar na ito. Nasabi pa nga niya na kakaiba ito dahil walang malinaw sa lugar na ito. Pero nagtataka siya na kung bakit saglit siyang may naramdaman na may isang pares ng mata na nakatingin sa kanya. Gayunpaman ay ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at nagpatuloy na siya sa pagpasok. Samantalang makikita naman sa tigring estatwa na lumiwanag ito. Makalipas pa ang ilang sandali sa loob ng City Lord's Mansion, na kung saan makikita ang isang grupo at pinag-iisipan nila ang espada na nasa kanilang harapan. Nasabi pa nga ng isa habang natatawa na nakakatuwa talaga ang killing spree kanina. Ngunit ang oras ay mahigpit. Dagdag pa niya na paano kung dadalhin muna natin ang 7 espada pabalik sa bayan ng Kangfeng at magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Nagsalita naman ang isa na mukhang makatwiran iyon. Pero senior brother, balak mo bang umalis ngayon? Kinumpirma naman ito ng isa na natural dahil narinig niya na ang mga tapat na mersenaryo ay may malaking bilang ng mga tao sa oras na ito. Kung kami ay makasalubong sa kanila at sinubukan nilang kunin ang mga espada, maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari. Seryoso namang sinabi ng isa na makatuwiran ito, ngunit tungkol sa ika-7 espada, hindi pa natin napagpasyahan kung sino ang mananagot sa pagsasagawa nito, hindi ba? Sa sinabi ng isa ay nagkaroon ng katahimikan sa magkabilang panig. At agad na hinawakan nila ang kani-kanilang mga espada. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lang nagkaroon ng reaksyon ang espada. At agad itong lumipad na para bang may nag-control dito, kaya naman naalarma ang magkabilang panig kung ano ang nangyayari. At sa nangyari ay kagagawan pala ito ng ating bida na si Luhaw. Habang hawak niya ang espada ay kanyang sinabihan ng mga ito na ang mga espadang ito ay walang may-ari, pero para katayin mo ang mga inosente para lang agawin sila, hindi mo ba naiisip na hindi nararapat ang mga katulad nyo? Nagtaka naman ang grupong ito at malaking tanong sa kanila na kung saan nanggaling ang ating bida. Dagdag pa niya na nagsasalita ng kalokohan na hindi alam ang kanyang lugar. Inutusan din ng isa ang kanyang mga alagad na hulihin ang ating bida at kunin ang ulo nito. Mabilis naman na sumugod ang mga alagad habang si Luhaw naman ay kalmadong nakatayo lang at hinihintay na makalapit ang mga ito. Nang makalapit ng bahagya ang mga ito ay agad na inilabas ni Luhaw ang kanyang espada at kasabay din ng pagpapalabas ng kanyang killing intent. Nang maramdaman din ito ng dalawang leader ay nasabi na lang nila na sobrang malakas ang killing intent na ito. Sa isang was-iwas ni Luhaw ng kanyang espada ay walang kahirap-hirap niyang napabagsak ang lahat ng alagad. Ngunit sandaling natigilan naman si Luhaw nang mapansin niya na wala na ang dalawang hangal. Samantala ay mabilis na tumatakbo ang dalawa na sabi pa nga ng isa na hindi niya inasahan na may mga tunay na kakayahan ng batang iyon. Swerte natin at mabilis tayong nakariyak, kung hindi, nabaon tayo sa dagat ng apoy na iyon. Nagsaad naman ang isa na senior brother, tayo ay mga elite ng blood mercenaries. Paano natin hahayaan ang isang munting bata na pilitin tayo sa ganitong kaawa-awang kalagayan? Dagdag pa niya na bakit hindi ka sumama sa akin at labanan natin siya.
Ninas naman ang isang ito kaya naman sinabi niya na ang labanan ang batang iyon. Kung gusto mong bumalik, ibigay mo sa akin ang 3 espada at bumalik ka. May hawak tayong 6 na espada, ayoko nang maghanap din ng gulo. Iginiit naman ng isa na isa lang siyang bata, gaano man siya kalakas, ikaw at ako ay magkasama, paanong hindi tayo mananalo? Ngunit sandaling natigilan naman siya sa pagsasalita nang may biglang tumagos na sa kanya na isang atake. Habang ang isa naman ay nagulat sa nangyayari, sinabi naman ni Lu Hao na maaaring wala akong mahusay na kakayahan. Mas lalo namang nagulantang ang hangal nang makita niya si Lu Hao na nasa kanyang harapan. Dagdag pa ni Lu Hao na ngunit mayroon pa akong sapat na lakas na natitira upang harapin ang mga walang awan na hamak na tulad nyo. Ninas naman ang hangal na ito at kanyang sinabi kay Lu Hao na mabilis mong nahuli ito, at sa isang atake ng espada, napatay mo ang aking junior brother, na nasa sukdulang ng Heavenly Extreme Realm. Ngunit sinabihan naman siya ni Lu Hao na ibigay mo na lang ito, kung ang isang banal na espada ay mahulog sa mga kamay ng mga walang prinsipyong tao na tulad mo, ang mundo ay babagsak lamang sa mas maraming kaguluhan. Malumanay namang sinabi ng hangal na walang problema. Ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya, gusto mong makuha ang espada ay ibibigay ko ito sayo. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng hangal. At mabilis itong sumugod kay Lu Hao habang kanyang sinasabi na baka malakas ka nga bata, pero masyado kang mayabang, kaya naman titingnan nila kung paano ito maiiwasan ni Lu Hao ang sibat na ito. Ngunit sandali naman siyang natigilan ng hindi tumagos ang kanyang atake kay Lu Hao. Dahil sa ginawang barrier nito, sinabi din niya habang natatakot na paano ito naging posible. Dagdag pa niya na walang sino man ang madaling nakahuli sa kanyang biglaang pag-atake ng ganoon. Ngunit hindi naman pinansin ni Lu Hao ang sinasabi ng hangal at kanya nang inipon ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay. At pagkatapos ay agad niya na itong inatake at sa lakas nito ay tumagos ang ginawang atake ni Lu Hao. Sinabihan naman ni Lu Hao ang hangal na wala akong intensyon na magdulot ng karagdagang pagdanak ng dugo, ngunit napakaraming dumating na naghahanap ng kamatayan. Matapos din niyang sabihin ito ay agad niya nang ginamit ang kanyang aura upang kunin ang mga espada na nasa katawan ng hangal. Sa puntong ito ay nakomplito na ni Lu Hao ang 7 espada. Naisip din niya na ang 7 espadang ito ay maaaring parang ordinaryong talam, ngunit kung mararamdaman mong mabuti, mayroon talagang isang nakatagong kapangyarihan na nakulong sa loob nila. Ngunit nagsaad din siya na kalimutan muna ang patungkol dito. Alam din niya sa pagkakataong ito ay nailabas na ni Mylan si Lan Mei. Sa sandaling umalis din siya sa lugar na ito, hahanap siya ng isang tahimik na lugar upang subukan ang mga ito. Ngunit napalingon naman siya nang may maramdaman siyang isang atake. Agad din niya itong hinarang gamit ang kanyang espada na nababalutan ng sword intent. Napangiti naman si Lu Hao dahil sa wakas ay nagpakita na ang kanina na nakamasid sa kanya. Naisip din niya na napansin niya ito noon na tila may kung anong kamalayan na dumadaloy sa loob ng katawang iyon na tiyak na walang buhay. At ang nilalang na ito ay tinatawag na Black Demon Tiger King, na nasa antas ng 9th tier beast. Naghanda naman si Lu Hao at kanyang sinabi na ikaw nga iyon ang hayop na iyon kanina. Lumabas naman si Fairy Master at kanyang sinabihan si Lu Hao na isa itong 9th tier vicious beast, isang Black Demon Tiger King. Kung tinamaan ka ng dumadagandong nakapangyarihan nito, ang iyong kaluluwa ay lilipulin sa lugar. Dagdag pa ni Fairy Master na dapat maging lubhang maingat si Lu Hao. Agad naman na sumugod ang Demon Tiger King sa ating bida habang naglalabas ito ng malademonyong aura. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang lumabas ang kanyang alaga na ipinagtaka naman ni Lu Hao. Sinabi din niya na parang sobrang tagal mong nagtitimpi. Agad din namang nag-transform si Huang Tian sa kanyang malaking anyo at naglalabas ito ng asul na enerhiya. Nang sandaling nagkasalubong ang dalawa ay nagkaroon ng matinding paglabas ng dalawang kakaibang aura. Ngunit bigla namang naglaho ang Demon Tiger King nang makagat ito ni Huang Tian. Nasabi na lang din ni Lu Hao na ang hangin na ito ay medyo mahusay sa oras. Dagdag pa niya na gusto niyang makita kung anong paraan ang gagamitin nito sa pagkakataong ito. Ngunit sandaling nagtataka naman si Huang Tian nang nawala na ang Demon Tiger King habang nasa bunganga niya ang buntot nito. Nang makita naman ito ni Lu Hao ay nasabi na lang niya na kaya pinutol nito ang buntot niya para mabuhay. Ngunit may napansin naman si Huang Tian sa hindi kalayuan.
Kaya naman agad niya itong pinuntahan habang si Lu Hao naman ay nagtanong kay Huang Tian na kung saan ito pupunta. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakabalik na ulit si Lu Hao sa Stone Plaza na kung saan nandito din ang hinahabol ni Huang Tian. Habang si Lu Hao naman ay tinanong niya ulit si Huang Tian na kung bakit siya dinala ulit pabalik sa lugar na ito. Napalingon naman si Huang Tian sa tanong ni Lu Hao at napagtanto din naman ni Lu Hao ang gusto ipabatid ni Huang Tian kaya naman nagsaad siya na sinasabi mo ba na nandito ang Demon Tiger King. Pero sinabi din ni Lu Hao na ngunit isang hayop na ganoon kalaki ay walang sapat na malaki rito upang itago ito kaya paano nito itinatago ang kanyang sarili. Lumapit naman si Huang Tian sa Stone Sword. Kaya naman nang makita ito ni Lu Hao ay nasabi na lang niya na kung may nadiskubre ba itong isang bagay. Ngunit nang sandaling makuha na ni Huang Tian ang itim na tigre ay nagtaka si Lu Hao. Agad din naman niya itong kinuha at kanyang sinabihan ang itim na tigre na kaya, ang mga alamat tungkol sa mga taong nawawala ng walang bakas ay kadalasang ginagawa mo, ngayon na nawala ang iyong buntot at ganito ang hitsura, sinusubukan mo pa ring kumilos ng matigas ito ay talagang nakakatawa. Ngunit muli namang lumabas si Fairy Master at sinabihan niya si Lu Hao na alam mo ba na ang itim na demonyong tigre ay isang kayamanan sa kanyang sarili. Nagtaka naman si Lu Hao sa sinabi ng kanyang master. Kaya naman ipinaliwanag ni Fairy Master na ang dugo ng itim na demonyong tigre ay maaaring magbago ng konstitusyon ng isang tao. At ang beast core nito ay naglalaman ng purong enerhiya, ang mga kuko at buto ng tigre na ito ay maaaring gamitin para sa pagpapanday ng mga armas, at ang kakaibang kaluluwa ng tigre ay isang bagay na magugustuhan ng iyong maliit na aso na si Huang Tian. Nang malaman ito ni Lu Hao ay kanyang sinabihan ng nagmukhang pas ang tigre na ganito ka pala talagang kahalaga, ngunit ngayong napunta ka na sa bitag ko, bagaman swerte. Ngunit natigilan naman siya sa pagsasalita nang may mapansin si Fairy Master sa Stone Swords. Sinabi naman ni Lu Hao na noong una kong pinasok itong Sword City Ruins, sa tulong ng Monghe Xiaotian mula sa mga kanlurang rehiyon, naintindihan ko ang isa sa lahat ng pamamaraan ng espada mula sa 12 batong espadang ito. Sinabi naman ni Fairy Master na ang mga espadang ito ay huwad mula sa 12 bituin, kaya natural, ang mga ito ay pambihira. Wala namang ideya si Lu Hao sa 12 bituin na binanggit ni Fairy Master. Kaya naman habang kanya itong ipinaliwanag kay Lu Hao ay ginamit niya din ang kanyang aura upang wasakin ang mga ito. Nagkaroon din ng matinding reaksyon ang mga Stone Sword sa ginawa ni Fairy Master at lumalabas ang itim na aura sa espada. At nang makita din ito ni Lu Hao ay kanyang nasabi na ang aura na ibinubuga ng mga espadang bato na ito ay tila nagdadala ng walang katapusang intent. Nang makumplito ang paghahanda ni Fairy Master ay bumigkas ito ng katagang pagkawasak. Nagsama-sama naman ang aura ni Fairy Master at ang aura ng Sword Stone. At ilang sandali pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ng aura kasabay ang pagkawala ng Sword Stone. Nasabi na lang ni Lu Hao na masyadong makapangyarihan ang espadang ito. Kaya naman kanyang tinanong si Fairy Master na kung ano ba talaga ang nangyayari. Tinanong din niya na kung nakikilala ba ni Fairy Master ang 12 Stone Swords. Sinabi naman ni Fairy Master na ang lupa ay nagpapakumbaba mula sa dagat, at ang tao ay nagpapakumbaba upang maging isang hari. Seryoso ding sinabi ni Fairy Master kay Lu Hao na kailangan mong umalis ng mabilis. Mayroong isang bagay na nagbabala sa lungsod ng espada, kapag nakakuha ka na ng sapat na lakas, bumalik para kunin itong 12 bituin na huwad na mga espadang bato. Dagdag pa ni Fairy Master na sa panahong iyon, magiging malinaw na sa iyo ang lahat. Agad naman na sinang-ayunan ni Lu Hao ang sinabi sa kanya ni Fairy Master. Napaisip din siya na kalimutan muna ito, at dahil hindi sinasabi ito ni Fairy Master, siguro'y may dahilan siya, kaya hindi ko na ito pipilitin pa. Mabilis din na lumipas ang kalahating buwan, sa valley ng Kangfeng Town. Makikita kay Lu Hao ang paglabas ng purong enerhiya. Ilang sandali pa ay iminulat na ni Lu Hao ang kanyang mga mata sinyalas na tagumpay ito sa kanyang pag-cultivate. Kanya ding sinabi na tama si Fairy Master, na ang enerhiya na nagmula sa beast core ng Black Demon Tiger ay tunay na dalisay. Dagdag pa niya na kahit medyo may pinagdaanan siya nitong mga nakaraang araw, wala siyang nararamdaman kahit katiting na pagod ngayon. At ang kasalukuyang antas ng ating bida ngayon ay nasa ika-4 ng yugto ng Heavenly Extreme Realm. Nagkaroon ng malakas na pagsabog ang lawa dahil sa ginawa ni Lu Hao at dahil dito ay natakot ang mga hayop na nandito.
Nasabi din ni Lu Hao habang kanyang pinagmamasdan ang kanyang aura na gaya ng inaasahan sa pag-abot sa ikaapat na yugto ng Heavenly Extreme Realm. Ang buong katawan niya ay sumailalim sa panibagong pagbabago. Pakiramdam niya sa bawat buto ay kasing siksik ng isang maalamat na sandata. Bukod dito ang kanyang mga kalamnan ay napuno ng lakas ng pagsabog. Samantala inilipat ang eksena sa loob ng salamin na kung saan ngayon na inabsorb ni Wontian ang dugo at kaluluwa ng Black Demon Tiger at nakatulog ng mahimbing. Sigurado si Lu Hao na kapag nagising si Wontian ay mas lalakas pa ang kapangyarihan nito. Ibinalik din ang eksena kay Lu Hao na kung saan natutuwa din niyang sinabi na at naayos na ng mga buto ng tigre, at kuko ng itim na demonyong tigre ang ika-6 na hiyas ng Yao Guang Holy Realms artifact ay medyo kamangha-mangha. Ngunit napatigil naman siya sa kanyang masayang araw nang biglang tawagin siya ng pamilyar na boses. Kaya naman agad niya itong nilingon at nakita niya ang dalawa habang si Lan Mi naman ay maayos na. Kaya naman masayang sinabi ni Lu Hao na mukhang naka-recover ka na. Nahihiya namang sinabi ni Lan Mi na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na kung hindi dahil kay Lu Hao ay siguradong wala na siya. Kaya naman matindi na lamang ang pasasalamat ni Lan Mi sa ating bida dahil iniligtas nito ang kanyang buhay. Ngunit sinabihan naman siya ni Lu Hao na hindi na ito kailangan at isipin na lang ito ni Lan Mi na bayad niya ito sa pagtulong nila sa kanya noong mga nakaraang araw sa kagubatan. Sa sinabi ni Lu Hao ay bahagyang naiinis si Lan Mi kaya naman pagsigaw niyang sinabi na paano naman magiging big deal yun. Sinabihan naman siya ni Mylan na kagagaling lang ng iyong sugat huwag mo itong masyadong igalaw. Sinabi din niya kay Lu Hao na hindi kailangang maging mahinhin, kung hindi dahil sa iyo, hindi namin masisira ang formation sa Secret Arts Pavilion, lalo na't makalabas ito ng buhay gamit ang kilinsil mula sa Sword City. Kaya, malaki pa rin ang utang na loob namin sa iyo, kung kailangan mo ng tulong, hindi kami magdadalawang isip kahit na ang kabayaran ay aming buhay. Dahil sa sinabi ni Mylan ay sinang-ayunan na lamang ito ni Lu Hao, at kanyang sinabi na kung ganun ang kaso ay hindi niya ito tatanggihan. Tinanong din ni Lu Hao na kung ano na ang plano ngayon ng dalawa. At kung aalis na ba ang mga ito. Masaya namang sinabi ni Lan Mi na nahulaan mo ito, pumunta kami ng kapatid ko ngayon para magpaalam sa iyo, ngayong nasa kanila na ang seal, ay balak naming bumalik sa Lanling Dynasty. Upang ibagsak ang mga taksil na ministro at mga rebelde, at bawiin ang kontrol. Dagdag pa ni Mylan na bukod sa ang sitwasyon sa lungsod ng ama ay dapat na mayroon na, at sa tagal ng panahon na gumaling si Lan Mi, kalahating buwan na kami dito sa bundok na ito, kaya kailangan naming umalis ng mabilis. Natuwa naman ang ating bida kaya't kanyang sinabi na kung ganun nais ko sa iyo ng isang mabilis na tagumpay sa pag-aalis ng mga taksil. Habang pinagmamasdan ni Lu Hao na paalis ang dalawa ay nasabi na lang niya na itong dalawang magkapatid ay tunay na tapat at matuwid at galit na mga katangian talaga, sayang lang may kanya-kanya pa silang misyon na dapat tapusin, kung hindi, maaring makasali sila sa aking Howran Alliance. Mas magiging mabuti sana iyon. Matapos ang kanyang pag-iisip ay ibinaling naman niya ang kanyang tingin sa mga espadang nakuha niya. At habang pinagmamasdan niya ang 7 espada ay kanyang naisip na ang 7 espadang ito ay talagang huwad na may kamanghamanghang pagkakayari, kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, at mga araw ng pagpipino, ang talas at bangi sa loob ng mga espadang ito ay nananatiling hindi mapigilan. Gayunpaman, taglay ko na ang Longshaw Sword at ang Julie Spike, ang 7 espadang ito ay hindi kasing galing ng Longshaw Sword, at hindi rin kasing lakas ng Julie Sword. Inilabas din ni Lu Hao ang kanyang Longshaw Sword upang ipagsama ito. Nasabi pa nga niya na ang pagpapahintulot sa sagradong salamin ng Yao Guang na sumipsip ng 7 sinaunang espada ay isang pag-aaksaya sa mga espadang ito. Kaya naman mas mabuting ipagsama ito sa kanyang Longshaw Sword sa halip. Ngunit lumipas na ang isang oras ay wala pa ding nangyayari. Kaya naman napaisip na lang si Lu Hao na kung anong mga materyales ang hinangon ng mga espadang ito. Ilang araw na silang pinag-initan, at ngayon, pagkatapos ng oras ng pagiging pino sa buong puwersa ng apoy ng Vermilion Bird, hindi sila nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkatunaw. Ngunit natigilan siya nang makita niya ang nangyayari. Dahil nabasag ang lahat ng espada at walang ideya si Lu Hao kung anong nangyayari. Nasabi pa nga niya na nabasag lang ng espada ang isang bagay na nahulog mula rito. Agad din niya itong kinuha at kanyang pinagmasdan sa kanyang kamay. Napaisip din siya na ilang peraso ng jade fragments.
Ngunit bigla naman siya nagtaka na kung bakit biglang may kakaibang reaksyon ang treasure map na nakuha niya kay Lu Sheng. Kaya naman agad niya itong inilabas at kanyang nasabi na ang mga piraso ng jade ay may mahusay na kalidad, at sa mas malapit na pagsisiyasat, ang pattern sa kanila, parang naglalarawan ng mga putol na ilog at bundok, maaari kayang may kaugnayan ito. Kaya naman dahil sa kuryosidad ay agad niya itong inihagis habang kanyang sinasabi na susubukan niya ito. At nang kanya itong gawin ay tama nga ang kanyang hula dahil agad itong nagpakita ng resulta. Nasabi pa nga niya habang natutuwa na ganun pala gumagana ang treasure map. Ilang sandali pa ay parang may itinuro ang mapa sa ating bida. At nang makita ito ni Lu Hao ay kanyang nasabi na Chanwu Island. Ngunit napaisip siya na kung bakit may mga batong jade sa 7 sinaunang espada na sumasalamin sa mapa ng kayamanan ng isla ng Chanwu. Dagdag pa niya na anong uri ng koneksyon ang dating Sword City at Chanwu Island. Ngunit dahil wala din siyang ideya dito ay kanya na lamang muna ito isinangtabi. Nasabi din niya na medyo matagal na siyang liblib sa bundok na ito, at wala siyang maayos na pagkain o pahinga. Kaya naman naisip ni Lu Hao na magkaroon muna ng maayos na pahinga. At tungkol sa misteryo ng mapa ng kayamanan ng isla ng Chanwu, ay maglalaan siya ng oras upang siyasatin ito mamaya. Maya-maya pa ay sumapit na ang gabi. At ang ating bida ay nasa hindi kilalang kuweba na nagko-cultivate. Ngunit habang siya ay tahimik na nagko-cultivate ay bigla namang pumasok dito ang amoy ng dugo. At nang sandaling maamoy ito ni Lu Hao ay kanyang iminulat ang kanyang mata at kanyang nasabi na napakalakas na amoy ng dugo. Samantala sa kabilang banda ay mapapansin ang ilang mga nakahandusay na mga tao at sinyales na wala na itong mga buhay. Makikita din ang isang babae na hawak-hawak ng mga bastos. At natatawa ding sinabi ng leader sa babae na sinusubukan mo pa ding tumakbo. Dagdag pa niya na hindi ka pa ba nahuhulog sa mga kamay ko ngayon. Pilit namang nagpupumiglas ang babae at kanyang sinasabi na bitawan siya nito. Hinawakan naman ng bastos ang kanyang mukha at sabay na sinabi nito sa kanya na huwalian, ang swerte mo na nagustuhan kita. Kaya kung hindi ka sumunod ibibigay na lang kita sa mga tauhan ko, tingnan natin kung kaya mo pa bang maging matigas. Dagdag pa niya na pero kung susundin mo at sasabihin mo sa akin kung nasaan si Lu Hao, ibabalik kita sa pamilyang Lu para magkaroon ng magandang buhay. Ang bastos na ito ay tinatawag na Luke, disciple ng Lu family at nasa unang antas ito ng Chanji realm. At ang babaeng ito ay ang tagapangasiwa ng kainan na si Hao Lian, kilala kung tawagin ng mga cultivator na Boss Hao Lian. Sa puntong ito ay napaisip si Boss Hao Lian sa tanong ni Luke. Kaya naman nagpanggap siya at ginamit ang kanyang ganda at kanyang sinabi na kung totoo ba ang sinabi nito. Dagdag pa ni Boss Hao Lian na kung ganun mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Natutuwa namang sinabi ni Luke na syempre totoo ito. Sinabi din ni Luke na kung napag-isip-isip na ba ito ni Hao Lian. Malambing namang sinabi ni Boss Hao Lian na lumapit ito sa kanya ng kaunti, at sasabihin niya ito sa kanya. Napaisip naman si Luke na ang babaeng ito ang buhay niya ay nasa akin ng mga kamay. Kaya siguro naman ay hindi siya maglalakas loob na maglaro ng anumang pakulo. Kasabay din nito ang kanyang pagpayag. Ngunit nang makalapit siya ay agad na kinagat ni Boss Hao Lian ang kanyang ilong kaya naman napasigaw na lamang ang bastos na si Luke. Nang makawala si Luke ay nainis niyang ininda ang pinsala ng kanyang ilong. Sinabihan naman siya ni Boss Hao Lian na isa kang tanga. Si Lu Hao ay isang panauhin sa akin. Paano niya ito malalaman kung saan ito pumunta? Dagdag pa ni Boss Hao Lian habang natatawa na kahit alam niya ito. Kasama ng pamilya mong Lu ang pagpatay ng mga inosente ng ganito, ay hinding-hindi ko sasabihin sa iyo. Nainas naman si Luke sa kanyang mga alagad na kung anong tinatayo ng mga ito patayin na ang makamandag na bruhang ito. Natatawa namang sinabi ni Boss Hao Lian na ano naman kung mamatay siya. Kahit sa kamatayan siya si Hao Lian ay hinding-hindi siya hahayaang magtagumpay. Ngunit sa kabutihang palad ay bigla namang naputol ang kamay ng alagad. Sinabi naman ng dumating na dapat ay matutong pahalagahan ang sariling buhay. Masaya ding tinawag ni Lu Hao ang pangalan ni Boss Hao Lian. Agad din itong nilagyan ni Lu Hao ng kanyang aura upang magsilbing barrier habang si Boss Hao Lian naman ay natutulala nang makita niya si Lu Hao. Samantala sinabi naman ng bastos na si Luke na totoo pala ang chismis na ikaw Lu Hao at Hao Lian ay may kaugnayan.
Agad din niyang ipinag-utos sa kanyang mga alagad na hulihin si Lu Hao para sa kanya. Samantala binalaan naman ni Boss Hao Lian si Lu Hao na mag-iingat ito dahil ang mga mandirigmang ito ay pawang mga eksperto sa itaas ng Chanji Realm. Kaya huwag itong maliitin ni Lu Hao. Nang marinig ito ni Lu Hao ay bahagya siyang natawa at kanyang sinabi na naghahanap kayo ng kamatayan. Matapos niyang magsalita ay agad niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan na espiritual na Divine Dragon. At dahil dito ay hindi ito kinaya ng mga alagad kaya naman na nauwi ito sa kanilang pagkamatay. Natakot naman ang bastos na si Loke at napagtanto din niya ang ginamit ni Lu Hao na espiritual na kapangyarihan ng sinaunang dragon. Dagdag pa niya na napakaraming eksperto sa Chanji Realm ang agad na pinatay, nang walang anumang pagkakataong lumaban. Kaya naman dahan-dahan na nanlambot ang kanyang tuhod nang mapagtanto din niya ang lakas ni Lu Hao. Sinabihan naman siya ni Lu Hao na ngayon ay oras mo naman na nagbigay naman ng matinding takot sa kanya nang kanya itong marinig. Kaya naman agad siyang nagmakaawa habang nakaluhod na huwag siyang papatayin ni Lu Hao. Inihanda naman ni Lu Hao ang kanyang espada sinyales na wala itong balak na buhayin pa ang tulad niyang hangal. At nang makita niyang nakahanda si Lu Hao ay kanyang sinabi na alam niya ang sikreto ng patungkol sa likod ng treasure map ng Chanwo Island. Idinagdag din niya ang patungkol sa ama ni Lu Hao kung nasaan ito. At nang marinig ito ni Lu Hao ay seryoso niyang tinanong na kung ano ang sinabi nito. Habang natatakot si Loke ay inulit niya ang kanyang sinabi at kanya ding ipinaliwanag na aksidente niya itong narinig matagal na ang nakalipas. Ipinaliwanag ng malinaw ni Loke na lumalabas, na ang nawasak ang sinaunang Sword Sect, ang mga matatanda ng Sword Sect ay nakapunta na sa isla ng Chanwo bago ang kalamidad. At nag-iwan ng mahiwagang kayamanan doon. Dagdag pa niya na hindi niya na alam kung ano ang kayamanan na ito. Ngunit alam kung may kinalaman ito sa buhay ng mundo. Seryoso namang tinanong ni Lu Hao na ano naman ang kinalaman nito sa kanyang ama. Sa tanong ni Lu Hao ay agad naman na sumagot si Loke na ito ay kaugnay, hindi ko sinasadyang nakita ang genealogy ng pamilya Lo. At natuklasan na ang iyong ama ang misteryosong taong nakita ni Lu Sheng noong gabing iyon. Nang marinig ni Lu Hao ang sinabi ni Loke ay ikinagulat niya ito. Ngunit dahil sa sinabi lang ito ni Loke ay hindi niya ito pinaniwalaan kaya naman sinabi niya na isang kalukuhan ito, sinusubukan mong Sir-on ang aking ama, na sinasabing konektado siya sa ipokrito na si Lu Sheng. Iginiit naman ni Loke na totoo ito. Isinusumpa din niya sa buong Lu family na hindi siya nagsisinungaling. Dagdag pa niya na at ang tatay mo rin ang nagsabi kay Lu Sheng na ibigay sa iyo ang hindi kumpletong mapa ng kayamanan ng isla ng Chanwo sa tamang panahon, dahil ikaw lang sa hinaharap ang makakapag-unlock ng lahat. At hihintayin ka niya doon. Halos matulala naman si Lu Hao nang marinig niya ito at hindi na siya nakapagsalita. Idinagdag din ni Loke na si Lu Sheng, nalinlang ng kahit anong pamamaraan na ginamit mo, ay malubhang nasugatan. Ngayon bukod sa paghihiganti, ang pagtugis niya sa iyo ay dahil din. Gusto niyang kunin sa iyo ang mapa ng kayamanan kapag na-unlock mo ito. Napaisip naman si Lu Hao na paano ito nangyari, at paano siya nilinlang ng kanyang ama. Habang tulala pa si Lu Hao ay ginawa naman itong pagkakataon ni Loke na makatakas habang kanyang sinabi na sinabi ko na ang lahat, kaya mangako si Lu Hao na hindi siya nito patayin. Ngunit bago pa man siya makalayo ay inatake na siya ni Lu Hao at sinabihan din siya na kung kailan siya nangako na hindi niya ito papatayin. Dagdag pa ni Lu Hao na ang walang habas na pagpatay sa mga inosente ay dapat kabayaran ng iyong buhay. Nilapitan naman ni Lu Hao si Boss Hao Lian habang bakas naman sa mukha ni Boss Hao Lian ang pag-aalala. Agad din niyang sinabi na ngayon ay nagpapasalamat siya kay Young Master Lu Hao sa pagligtas sa kanya nito. Sinabi naman ni Lu Hao na nasugatan ka at hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad. Dagdag pa niya na kung hindi dahil sa akin, hindi mo sana hinarap ang kapahamakan na ito, o kaya maraming mga inosenteng tao ang namatay dahil dito. Malumanay namang sinabi ni Boss Hao Lian na sasaktan ng mga masasamang tao ang iba. May dahilan man o wala, hindi mo ito kasalanan, kahit siya na si Hualian, ay hindi nagbasa ng maraming libro, ay naiintindihan niya ang ilang mga pangunahing prinsipyo. Tinanong din niya si Lu Hao na Young Master Lu, pupunta ka ba talaga sa Chanwo Island? Naniniwala ka ba sa sinabi ng bastos na yon? Sinabi naman ni Lu Hao na maniwala man ako o hindi, bukas ay pupunta ako sa isla ng Chanwo para alamin ang sarili ko.
Habang kinukuha ni Boss Hao Lian ang liham sa kanyang bulsa ay kanyang sinabi na Young Master Lu, dapat maging tapat ako, paparating ang pamilyang Lu para hulihin ako sa bahay tuluyan ng bayani, at isang babae na nagbabala sa akin ng maaga at gumabay sa akin na tumakbo sa ganitong paraan. Sinabihan din niya ako na kapag nakita kita ay ibigay ang tala na ito sa iyo. Nang makuha ito ni Lu Hao ay kanya agad itong binasa at nakasaad sa tala na huwag pumunta sa Chanwu Island, o mawawala sa iyo ang lahat. Nakilala naman ni Lu Hao ang nagbigay ng tala na sabi pa nga niya na ito ay sulat ni Dai Yi. Lumipas pa ang ilang mga sandali ay lumalim na ang gabi. Na dito nga ay tulog na si Hao Lian habang si Lu Hao naman ay nakatayo at pinag-iisipan ang kanyang gagawin. Napaisip din siya na kung nasaan si Dai Yi. Napagtanto din niya na kung bakit siya nag-iiwan ng ganoong tala sa kanya nang hindi nagpapakilala. Dagdag pa niya ano ba talaga ang eksaktong alam niya. Napagtanto din niya na baka ang monghe si Xiao Tian ay may parehong kapangyarihan tulad ng Wu Zhenqiye. Bumalik naman sa kanyang isip ang sinabi ng monghe sa kanya. Kaya naman bahagya sumakit ang ulo ni Lu Hao, nasabi na lang din niya na noon, parehong sinabi ni Wu Zhenqiye at ng monghe na iyon. At dapat ba talaga akong maging matigas ang ulo na pumunta sa isla ng Chanwu? Sa puntong ito ay lumabas naman si Fairy Master at agad na tinanong si Lu Hao na kung natatakot ba ito. Naiiyak namang sinabi ni Lu Hao na Master, natatakot siyang mali ang kanyang pinili. Pinayuhan naman siya ni Fairy Master na ang kinabukasan ay parang buto, ito ay umuusbong, namumulaklak at namumunga, na sumusunod sa kanyang landas maliban kung may mangyari na hindi inaasahan. Pero pag biglang umihip ang malakas na hangin, baka masira iyon ng kawalan ng katiyakan, sa makatuwid, ang hinaharap ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit, Lu Hao, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang tama at kung ano ang mali? Sa tanong ni Fairy Master ay agad naman na sumagot si Lu Hao na walang puno ng kawalan ng katiyakan. At walang tama o mali. Sa sagot ni Lu Hao ay sinabihan siya ni Fairy Master na kung ganun ay sundin nito ang kanyang puso at gawin ang iyong pinaniniwalaan. Natigilan naman si Lu Hao sa sinabi ni Fairy Master. Ilang sandali pa ay sumapit na ang umaga. At nagising na din si Boss Hao Lian at agad din niyang hinanap si Lu Hao ngunit wala na ito. Samantala sa Chanwu Island ay nandito na ang ating bida at sinabi din niya dito na ang mahiwagang kayamanan sa isla ng Chanwu na kumokontrol sa buhay ng mundo, ang nagbabantang hindi kilalang puwersa na natitira sa underground na lungsod ng sekta ng espada. Dagdag pa niya na ang kinaroroonan ng aking ama at ina ay dahilan ni Dai Yi sa pag-iwas sa akin. At ang pinagmulan ng monghe na si Xiao Tian ay dapat niyang malaman ang lahat ng ito. Natutuwa din niyang sinabi na ang pagbabago ay nasa langit, at ang pagsisikap ng tao ay walang saysay. At talagang napaka-unfair ng tadhana. At siya si Lu Hao, ay lalaban sa langit at babaguhin ang kanyang kapalaran. At dito na din natatapos ang ating Lu Hao dahil inihayag na ng author na opisyal na nagtatapos ang ating kwento sa kabanatang ito. Maraming salamat sa mga sumuporta sa bida nating Lu Hao.